Man, may sasabihin ako sa'yo. Tapos na ang 3 taong kasunduan. Maghiwalay na tayo. Mengwan, igalang mo naman ang sarili mo. CJ, bukas, pag-usapan ng abogado ang hatian ng ari-arian. Wag na, di kailangan. Sabihin mo lang ang hiling mo. Kung kaya ko, ibibigay ko. Sana noon mo pa sinabi. Handa na pala ang kasunduan. Naghahanda lang, baka kailanganin. 10 bilyon? Ang lakas ng loob mo. Shen, kahit para lang maaliw ang lola mo. Tayo nagpakasal, nakatulog naman tayo ng 3 taon. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Itatago muna natin ang hiwalayan. Mahina ang katawan ng lola. Huwag mo siyang sasabihan. Basta bayaran mo ako. Hindi ako magsasalita. Kailan tayo maghihiwalay? Nagmamadali ka. Siyempre, nagmamadali ako. Pagkatapos ng proseso, aalisin ko ang bata ng gago mong ito. Kukuha ng pera, aalis at magsisimula muli. Hindi ba't 1 buwan pa ang cooling off period ng diborsyo? Gusto ko lang talagang mapalitan agad ang pwesto ng Shen. At ibigay sa bagong girlfriend mo. Magkita tayo bukas ng 3 sa harap ng Civil Affairs Bureau. Hindi pa siya gumigising. Maam, umalis na siya kanina pa ng umaga. Umalis? Masayang masaya si Maam nang umalis. Parang may magandang balita. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Maam. Nang ngumiting ganyan kasaya. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi, pero may iniwan siyang mensahe para sa iyo. Anong mensahe? Sabi niya, darating siya ng eksakto sa oras mamayang hapon. Ganun na ba siya kabilis makipaghiwalay sa akin? Boss, yung divorce settlement agreement na pinapagawa mo sa abogado. Handa na. Kasama dito ang 15 CBE properties, 30 first-class gas stations, at 5 lupa sa East Suburb na nakakahalaga ng 1 bilyon. Handa na ang deed of donation. Tapos, kinansela na ang schedule mo mamayang hapon. Tara, magdiborsyo na tayo. Tayo. Pwede na kayong magdiborsyo. Saich po. Sino ang nag-utos sa'yo na magdesisyon ng mag-isa? Hindi ba sabi mo, magdodoktor kayo ni Maam mamayang hapon? Hintayin niya. Ipaalam mo sa lahat. Magpupulong tayo sa conference room pagkatapos ng 0 minuto. Saich, boss. Malapit nang magsara ang Civil Affairs Bureau. Wala pa rin niyang gago. Hello, Hello, Maam. nasaan si Shen Huichuan? Hindi sumasagot sa tawag ko. Nasa meeting po si boss. Okay ka lang ba? Pasensya na, hindi ka ba nasaktan? Hindi ba't ito si Hu Zihao? Ang mortal na kalaban ni Shen Huichuan? Ginoong Hu. MRS Shen, may gagawin ka ba dito? Dumadaan lang ako. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, salamat. Hoy, ingat. Salamat. Mahirap magtaksi dito. Ihatid na lang kita para bumili ng sapatos. Sakto lang. Para malaman ni Shen Huichuan at magalit siya. CJ. Boss, ilang bises ka tinawagan ni Mrs. kaninang hapon. Tatawagan mo ba? Sa oras na ito, sarado na ang Civil Registry Office. Nandyan pa rin siya naghihintay. Hindi naman, pero Ano nangyari sa kanya? umalis na si Mrs. nung Sabado na ang opisina. Pero parang hindi siya nag-isa nung umalis. May nakakita. Parang sumakay si Mrs. sa kotse ni Hu Xiao. Sino? Hu Zihao.
Boss, saan ka pupunta? May meeting pa tayo. Kanselahin, uwi ako. Maraming salamat ngayon, Jim Iho. Sa wakas, umuwi ka rin. May sira ka ba? Anong ginagawa mo dito? Kung wala ako dito, paano kita makikita? Na may ibang lalaki. May tama ka ba ngayon? Meng Wan. Hindi pa tayo diborsyado. Kailangan ba talagang maghanap kagad ng kapalit? Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Ikaw ang nagmungkahi ng diborsyo, ikaw ang nagtakda ng oras. Hindi ka na nga dumating, hindi mo pa sinagot ang tawag ko. Ano, masaya ka bang niloloko ako? Hindi ba sinabi ni Jiang Rui na may meeting ako? Kung hindi ako dumating, hindi ka ba pwedeng umalis? Pagdating sa akin, laging may trabaho ka. O may meeting. Pero pagkasama mo ang mga babae, maluwag na maluwag ang oras mo. Iba yon. Ha, double standard. Layuan mo si Hu Zihao. Hindi siya mabuting tao. Hindi siya, ikaw ba? Meng Wan. Seryoso ako. Hindi bagay sa'yo si Hu Zihao. Kung gusto mo talagang maghanap ng kapalit. Marami akong kilalang magagaling na binata. Salamat sa pagpapakilala, Boss Shen. Kailan tayo mag-aasikaso ng papeles? Sa susunod na mga araw, Sa mga susunod na araw. Anong eksaktong araw? Anong buwan, petsa at oras? nagmamadali ka ba? Hindi ka makapaghintay. Sinabi ng abogado na hindi standardized ang format ng kasunduan, kailangan itong muling isulat. CJ, Nasugatan ka. huwag mong pakialaman. Shen Weichuan, ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi na kailangan, ako na ang bahala. Huwag kang gumalaw. Shen Weichuan, alin nga ba ang tunay na ikaw? Ano ang ginagawa mo dito? Gabi na, syempre para matulog. Lumabas ka, lumabas ka. Umalis ka. Buwang ka, magdidiborsyo na ako, huwag mong isipang makakatulog ka pa sa aking kama. Bakit ka na parito? Nagluto ako ng bird's nest para sa aking asawa, dinala ko lang dito. Mukhang pinalabas ng misis natin si Ginoo, ano? Ano ang pakay mo sa pagpapamit sa akin? Mengwan, kailan mo balak? Diborsyuhan si Kuya Huichuan. Itong tanong na ito. Dapat ikaw ay magtanong kay Shen Huichuan, di ba? Mengwan, huwag kang nagpapabobo dito sa harap ko. Alam ng lahat na, ang dahilan kung bakit pinili ka ni Kuya Huichuan. Dahil lang ikaw ay kahawig ko ng kaunti. Ano, akala mo mahal ka niya? Tapos? Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Umalis ka sa kanya, magbigay ka ng presyo. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, hindi na ako magpapakumbaba. Miss Su, tingin mo bagay ba itong presyo? Mengwan, nabaliw ka na ba sa pera? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na magbigay ng presyo? Pinapabigay kita ng presyo, hindi pinapabigay ng sobrang laking presyo. Hindi mo ba ito kayang ibigay? Ang kaunting perang ito ay hindi mo kaya, paano ka naglakas loob na pumunta dito? Para agawin ang asawa ng iba. Itong perang ito ay 10 bilyon na. Kung may kaya ka, ilabas mo at ipakita mo sa akin. Hindi ko ito kaya, ngunit kaya ng aking asawa. Naiinggit talaga ako sa iyo, kapatid na nakakapag-extra ka ng sarili mong pera, hindi katulad ko. Nakukuha lang akong gumastos ng pera ng aking asawa. Ikaw. Aray ko. Batang babae, hindi mo ba gustong makuha ang pera ng asawa ko? Ang mga kabit ngayon ay talagang walang hiya. Tama iyan. Hindi man lang marunong magtago ng kilos.
At nangahas pang hamunin ang asawa sa harap ng maraming tao. Talagang ngalang kahihiyan. Mengwan, sobra ka na. Tingnan na lang natin kung sino ang mananala. Binibini, nakabalik ka na pala. Hindi pa ba bumabalik si Shen Weichuan? Hindi pa po. Ngunit tumawag na po ang amo, sinabi niyang may lakad siya ngayong gabi. Nakabalik ka na. Bakit ka dito natutulog? Shen Weichuan. Kapag nalaman mong buntis ako, gusto mo bang itago natin itong bata? May sasabihin ako sa iyo. Mengwan. Kahit pa, pinakasalan ka ni Kuya Huichuan, ano naman? Buong gabi niya akong nakasama o. Mengwan, anong kabaliwan ito sa kalaliman ng gabi? Nagpunta sa akin ang munting kerida mo kaninang araw. Nag-away ba kayo? Suplada lang talaga ang ugali niya. Bigyan mo na lang ng kaunting pasensya. Pinagbigyan ko na, ibinigay ko na nga sa kanya itong asawa mo eh. Kaya ayusin mo na ang divorce papers. Sa mga susunod na araw. Sinabi ni Lola na uwi tayo sa probinsya para kumain bukas. Kaya dapat mong kontrolin ng mabuti ang munting kerida mo. Sabihan mo huwag siyang laging lumalabas sa harapan ko. Kung hindi, hindi ko masasabi kung anong sasabihin ko sa harap ng ibang tao. Binibantaan mo ba ako? Kung ganyan ang pagkakaintindi mo, pwede naman. Pumunta ka sa studio matulog. Iyong tangang batang iyan, kung pang-asaran ka niya, sabihin mo lang sa akin, ako na ang parusahan siya. Lola, mabait naman po sa akin si Achuan. Hindi niya po ako pang-aasaran. Totoo po. Lola, hindi ko po siya apatan ng sama ng loob. Pinapagsalita ba kita? Umalis ka na, pumunta ka at maggupit ng prutas. Mengwan, kailan ka kaya magbibigay? Ang apo sa akin para mabuhat ko. Ganito na lang ang kalagayan ng katawan ko. Ang lagi kong iniisip, habang nabubuhay pa ako, gaano kasaya kung makikita ko pa ang anak ninyo ni Achuan. Lola, sa totoo lang ako. Ano bang pinag-usapan natin? Ano ba ang mga bagay ng babae? Huwag na kayong pakialam dito mga lalaki, okay? Shen Weichuan. Ano na? Ako. Kuya Huichuan. May gagawin pa ako, ibaba ko na ang tawag. Ano ang sinabi mo kanina? Miss Su, hindi ka natutulog sa gabi. May ibang tao pa namang kailangang matulog ah. Mengwan, bakit ikaw pala ito? Nasaan si Kuya Huichuan? Naliligo siya. Pwede mong sabihin sa akin kung may kailangan ka. Hindi na kailangan, tatawag ulit ako sa kanya mamaya. Mas mabuting huwag na. May gagawin pa kaming mahalagang bagay mamaya, bata ka pa. Baka makarinig ka ng mga bagay na hindi mo dapat marinig. Masama ang impluwensya sa'yo. Anong importanteng bagay? Mag-asawa naman kami, gabi na. Ano pa bang importanteng bagay? Siyempre, yung mga bagay na gusto nating gawin eh. Tapos ka na ba magsalita? Ngayon mo lang ba napiisipang tumakas? Shen Huichuan, ano ba ang gagawin mo? Mag-asawa naman tayo, gabi na. Ano pa ba sa tingin mo? May gusto akong sabihin sa'yo. Bukas na natin pag-usapan yan. Yung importanteng bagay ang mas kailangan unahin. Shen Huichuan, pababain mo ako. Hindi pwede ngayon dumating yung buwan ng dalaw ko.
Bakit parang naalala ko, katatapos lang ng dalaw mo? Hindi pa rin pwede. Magdidiborsyo na tayo, di ba? Bitawan mo ako. Ah, Mengwan, buwisit. Manyak. Lumayas ka. Lagi kang nakikipag-fling sa iba tapos gusto mong makisama pa sa kama ko. Managinip ka pa. naghatid ka na naman ng bird's nest. Pisensya na. Wala akong nakita. Wala talaga. Simula ngayon, huwag kang kumapitaas dito sa taas na walang kabuluhan sa gabi. Opo. Sandali lang. Ihatid mo na rin ako palabas, di ba? Ang ganda ng ayos mo, Ginang Shen, may nakikipagkita ka na naman, di ba? Sino ba na naman ayaw? Magdidiborsyo na tayo. Ano bang pakialam mo? Hanggat hindi pa napipirmahan ng papel, mas mabuting kumalma ka lang. Manatili ka sa bahay, huwag mong isipin na lumabas at manghuli ng iba, umuwi na tayo. Ang tigas ng bibig mo, bakit hindi ka nalang mamatay sa sarili mong lason? Mahuhuli na tayo sa auction. Boss, Lanan, gusto raw po ni MS, sunasamahan mo siya sa auction. sabihin mo sa kanya, wala akong oras. Nandoon din po ang misis. MS Meng. Narinig ko, ang pinakamahalagang item sa auction ngayon ay isang Jedi Guanyin. Walang katulad. Yan din ang habol mo, di ba? Ako, tumingin-tingin lang. Mengwan, hindi ka pa nga nakikipag-divorce kay Kuya Huichuan. May kapalit ka na agad. Ganun ka kabilis maghanap ng bago. M2, may naamoy ka ba? Ang baho. Naamoy ko nga. Amoy bulok na kanin mula sa imburnal. Ang organizer naman, maganda-gandang auction. Kahit anong bulok, pinapapasok. Kay kayo. Kuya Huichuan. MRS Shen, may nakita ka bang magustuhang item? Mengwan, hintayin mo lang. Mamaya, maganda ang palabas para sa'yo. Ang susunod, ang pinakamabigat na item ngayong araw. Ang Jade Guanyin mula sa Qing Dynasty. Opening bid, 8 milyon. 0 milyon. ₱25 milyon. Ang laki talaga ng bulsa niyang Master Hu. 50 milyon. Para lang mapangiti ang maganda. Kuya Huichuan. 100 milyon. Gusto ni MS Su, diretso 100 milyon agad ang offer ni President Shen. 100 milyon, isa. 100 milyon, dalawa. 100 milyon, tatlo. Binabati namin si MR Shen sa pagkapanalo ng item sa bidding natin. Ang Jade Guanyin mula sa Qing Dynasty. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Gusto ko si Kuya Huichuan. Ang naghahatid sa harap ko. Shen Huichuan, ganun ka ba gustong makipag-agawan sa akin? Auction to, sa may pinakamataas na presyo ang mananalo. May problema ba? Wala. Pareho lang naman, ikaw ang magbigo ako. Mag-asawa tayo, iisa lang naman ang pera natin. Gusto mo talaga itong bagay na to? Gusto ko. Bigay mo sa akin paglaruan ko. Eh di magmakaawa ka. Pag nagmakaawa ka, ibibigay ko sa'yo. Hindi naman tama, Ginoong Shen, ang ginawa mo sa asawa mo. Hindi ba? Ito ay bagay naming mag-asawa. Anong kinalaman mo dito? Si Wanwan ay kaibigan ko. Ang kanyang mga bagay. Siyempre dapat ako ang makialam. Wanwan, kailan pa kayo naging magka-close? Kuya Huichuan, hindi mo alam. Kanina nang wala ka. Si At Meng at Ginong Ho, ang saya-saya nilang mag-usap. Suking King kung magsisinungaling ka pa.
Gigilitan ko ang bibig mo. Sa tingin ko hindi naman kasinungalingan. 1-1. May mahalagang bagay pa ako, mauna na ako. Kumusta? Nakuha ba? Hindi. Si Shen Weichuan ang nakuha at ibinigay kay Su King. Ano? Si Shen Weichuan na, tong asong lalaking to. Alam ba niya kung gaano ito kahalaga sa'yo? Ito ang naiwang alaala ng nanay mo. 1-1. Baka pwede munang magpakumbaba ka kay Shen Weichuan. Kunin mo muna ang alaala ng nanay mo. Aling Zhang, si Shen Weichuan. May mga paboritong pagkain ba? Ha? Aling Zhang, ang sasarap ng almusal ngayon. Ito'y ginawa mismo na misis. Honey, gising ka na. Honey, okay ka lang ba? Mingwan, nabaliktad ka ba? Nakita ko lang kasi na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Kaya pinaghandaan kita para bumawi. Masarap ba? Mingwan, huwag ka na lang magluto sa susunod. Hindi naman siguro, nag-research ako ng recipe buong gabi. Uminom ka ng kape. Ilagay mo na lang dyan. Pagod ka ba, masahean kita ng balikat. Mingwan, ang kakaiba mo buong araw, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Ano bang meron sa akin? Sabihin mo, Yun kasi. Ibigay mo sa akin yung jade na kuanin. maghihiwalay na nga tayo, pakialam mo pa sa gamit ko. Kaya mo nang bilhin yan. Para kay Su King. Bakit hindi mo ako bigyan? Kailan ko sinabing ibibigay ko sa kanya? Eh bakit mo binili? Panoorin lang. Shen Weichuan. Yung jade guanyin, alaala yan ng nanay ko. Noong nagkabangkarote ang magulang ko, napilitan silang ipagbili yung jade guanyin. Yun na lang ang natitirang alaala ng nanay ko sa mundo. Kaya't determinado kang makuha to. Ipinagbili mo na lang sa akin. Meron pa akong 35 milyon. Yung kulang, hulugan ko na lang. Hulugan. Ako si Shen Weichuan. Hindi kumikita sa luging negosyo. Ayaw mo, edi huwag. Ikaw lang ang marunong magkwenta. Sandali. Kung talagang gusto mo ito, pwede namang ibigay sa'yo. Talaga? Samahan mo ako sa isang reception sa susunod na araw. Kapag masaya ako, baka ibigay ko na yan sa'yo. CJ. Inumin mo, inumin mo. Di ka pa kumain? Lakasan mo. Ma'am, ito ang mga gown para sa reception. Alin ang gusto mong isuot? Ang ganda nito. Hindi pwede. Masyadong maikli. Itong isa. Masyadong hubad. Tiwala lang, siya ang masusunod ngayon. Itong isa na lang. Maganda ba? Pwede na. Shen Weichuan, di ba? Kapag nasamahan na kita sa reception na to, ibibigay mo na. Sa akin ang alaala ng nanay ko. Siyempre. Huwag kayong mag-alala ma'am, nakahanda na ito. Nasa kotse na. Yung jade guanyin na ito. Alaala pala ng nanay ni Mengwan. Magkakagulo na naman.
Oy, di ba si Mrs. Shen? Akala ko kung sino. Pulubi pala. Anong Mrs. Shen? Isang babaeng ayaw ni Boss Shen. Kusa lang nagpapakasal. Nga. Sino sa buong Hacheng ang hindi alam si Miss Su? Siya ang tunay na nasa puso ni Boss Shen. Alam mo na naman, Shen Huichuan. Sinabi sa tenga mo. Ikaw. Ano ka dyan? Umalis ka, hindi pa ako busog. Emare Shen, bakit ang clumsy mo? Magsorry ka. Ikaw ang clumsy. Bakit ako ang magsosorry? Ulitin ko. Magsorry ka. Hindi ako magsosorry. Ano nang magagawa mo? Akala mo talaga. Emare Shen ka na. Mengwan, bitawan mo. Magsorry ka, saka ko bibitawan. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Puta, bitawan mo ako. Mengwan, bitawan mo. Siya ang unang ng away. Gusto mo pa ba ng gamit mo? Boss Shen, anak ako ni Chairman Huang. Ginanyan ako ng asawa mo ngayon. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Anong nangyari? Gawa niya. Magsorry ka. Narinig mo, pinapasori ka ni Boss Shen sa akin. Magsorry ka na. Alam ko na, hindi talaga gusto ni Boss Shen ang desperadang to. Ikaw ang pinapasori ko. Boss Shen. Emare Shen, pasensya na. Magpahinga ka muna dito. Pagkatapos ng aking engagement, uwi tayo. Hindi mo ba ako ikinahihiya? Anong ikahiya? Hindi ka galit? Hindi. Pwede mo na bang ibigay sa akin ang gamit ng nanay ko? Papakuha ko kay Jiang Rui para sa'yo. MRS, ito ang ipinadala ni boss. Mengwan. Huwag mong isipin na si Kuya Huichuan ay talagang ibibigay sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sabihin ko na sa iyo, si Kuya Huichuan ay matagal nang ibinigay sa akin. Impossible. Nangako siya sa akin. Ang naive mo naman. Ito ang gamit ng nanay mo, tama ba? Kuya Huichuan ang nagsabi, mga gamit ng ina mo, pwede kong laruin. Ibalik mo sa akin. Tumahol ka ng 2 beses, ibibigay ko sa iyo. Suking King, masyado kang masama. Magdudulot ito ng kaparusahan. Talaga, gusto kong malaman kung anong kaparusahan ang darating. Mengwan, hindi mo ako kayang talunin. Dahil ako at si Kuya Huichuan, may lihim kami. Hahaha. Hinampas mo ako. Sasabihin ko kay Kuya Huichuan. CJ, magreklamo ka kay Kuya Huichuan mo. Mengwan, bitawan mo ako. Xiao King. Okay ka lang ba? Kuya Huichuan. Ang sakit. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Shen Huichuan, ang sakit ng tiyan ko. Sandali lang, isasakay ko muna siya. Tingnan ninyo. Bakit may dugo sa sahig? Mengwan. Wanwan. Kumusta si Wanwan? Nasa loob ka, ginagamot. Shen Huichuan. Kung may mangyari kay Wanwan, hindi kita patatawarin. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Paumanhin, ginawa namin ang lahat. Hindi na nailigtas ang bata. Buntis siya. Wanwan. Kung masakit, umiyak ka, huwag mong pigilan. Nandito pa ang bata. Ano? Ako ang nagpauso sa doktor na magsinungaling sa kanya. Kuya Huichuan. Narinig kong nag-miscarriage si At Mengwan.
Gusto kong humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi siya gustong makita ka, umalis ka na. Kuya Huechuan, hindi ko alam na buntis siya. Kung alam ko lang, huwag na lang tayong makipagtalo sa kanya. Umuwi ka muna. Hindi talaga ako ang may kasalanan kagabi. Siya ang nanggugulo sa akin. Baka naman talagang ayaw niya ng bata. Sinadya niya ito para isangkot ako. Kukunin ko mismo ang CCTV footage ng kagabi. Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala lang ako sa katotohanan. Nakuha na ba ang video ng CCTV sa party noong gabi na yon? Nakuha. Pero may nanggulo sa CCTV. Wala nang nakita. Magtanong-tanong tayo sa mga dumalo sa party. Maraming tao noon, siguradong may nakakita. Sir, nakita ko ito sa bahay. Boss, itutuloy pa ba ang investigasyon? Huwag na. Okay ka na ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Sasabihin ko sa iyo, tapos, Kailangan pa bang ipaliwanag ito? ano ang ipapaliwanag? Alam mo na ang sagot sa puso mo. Kaya tulad ng sinabi ni Xiaoqing, hindi mo sinabi sa akin. Dahil hindi mo talaga balak ipanganak ang batang ito, tama ba? Mengguan, sobrang disappointed ako sa'yo. Anak, sino ang nagpahintulot sa'yo na kausapin si Wanwan na ganyan? Lola, Tingnan mo ang ginawa mo. Hinahamon mo pa si Wanwan. Lola, bakit hindi mo muna tanungin kung ano ang ginawa niya? Tingnan mo ito. Lola, Wanwan, sabihin mo sa lola ang totoo. Ito ba ay talagang pirmado mo? Talagang pirmado mo ito. talaga, Lola. Ang apo ng lola. Wanwan, mula nang ikaw ay nagpakasal sa pamilya namin, marami kang pinagdaanan. Lola, hindi ka ba galit sa akin? Alam ng lola na may mga problema ka. May sarili kang dahilan kung bakit mo ginawa ito. Naawa lang ang lola sa iyo. Pero Lola, hindi ba't gusto mo talagang magkaroon ng apo? Tangang bata. Gusto ng lola ng apo, pero mas gusto ko ang kaligayahan mo. Lola, siya. Tumahimik ka. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo sa labas? Anong titig mo? Subukan mo ulit. Hindi po. Sana nga. At sabi ko sa iyo, pinauwi ko na ang mga gamit mo. Dito tayo titira. Lola, Ano ito? Lola, ano ibig sabihin ito? Hindi ba't gusto mong makipaghiwalay kay Wanwan? Pirmahan mo. Ito ba gusto mo? Basta pumirma ka. Pwede kong pirmahan ng hiwalayan. Pero ang hansya ng ari-arian dapat abogado ang mag-ayos. Bakit siya ang magdedesisyon? Gusto ba niya ang buong Shen Group? At ibibigay ko, Tama. Kasalanan mo kasi. siya ba walang kasalanan? Hindi pa kayo hiwalay. May ibang lalaki na. Pumirma. Wanwan. Itong kasulatan, itago mo. Kapag ayaw mo na sa kanya, pirmahan mo lang ito. Tingnan mo. Ano na naman ito? Ito, ebidensya para sa asawa ng apo ko. Dapat alam mo na. Si Su Qingting ang nagtulak kay Wanwan, kaya nawalan siya ng anak. At si Su Qingting ang sadyang
Sinira ang alaala ng nanay ni Wanwan. Lola, Wanwan sa pamilya namin. Naapi ka. Matanda na ako, ito lang magagawa ko, alamin ang katotohanan, para malinis ang pangalan mo. salamat, Lola. Ngayon, malinaw na ang lahat. Samahan mo ako maglakad. Ako din sasama. Dapat ka nang umalis. Kuya Huechuan, Bakit ka nandito? ang mga alila na tungto, hinaharang ako. Paalisin mo na silang lahat. Iniutos po ni Lola na huwag papapasukin si Misu. Siguradong may sinabi si Mengwan kay Lola. Tama na. Kuya Huechuan, Tignan mo ang ginawa mo. Kuya Huechuan. Mali ako ngayon, patawarin mo na ako, okay lang. Ang dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako. Sage, hihingi ako ng tawad kay Mengwan. Basta huwag ka lang magalit sa akin. Hindi na kailangan. Tapos na to, huwag mo na akong hanapin. Kuya Huechuan, sinabi mong pakakasalan mo ako. Yung pangako mo sa ate mo, nakalimutan mo na ba? Dahil sa'yo siya namatay. Kung wala ang ate mo, akala mo nakatayo ka pa riyan ng maayos? Su King, bayad na ang utang ko sa ate mo. Maligayang pagdating, Lola at Binibini. Lola, hindi naman kailangan ng ganitong karangyaan, di ba? Siyempre kailangan. Mamaya, kung anong gusto mo, bilhin natin. Ang modelong to, lahat ng kulay, isa bawat isa. Yung mga to, ipak lahat ng bagong modelo. Lahat ng bag na to, kukunin ko. Gamot sa lahat ng problema ang bag. Lola, hindi na talaga kailangan ng ganito karami. Okay lang, basta gusto mo, bilhin ko. Lola, pagod ka na ba sa paglalakad? Uwi na tayo. Hindi pa pagod, may lakad pa sa hapon. Lola, yung mga nabili ko nitong mga araw. Halos hindi na magkasya sa bahay. Yan pa lang, hindi na kasya. Talagang hindi na kasya, umuwi na tayo. Sige. Lola at Binibini, ito ang kontrata sa bahay at susi. Paki-check po. Kasya na to, di ba? Sige, umalis na tayo. Hindi ba't bumibili pa rin ang Lola? Ngayon ay hindi na tayo bibili, kumain na tayo. May inayos ang Lola para sa'yo. Ha? Sino ang inayos ng Lola? Anak ng isa kong matalik na kaibigan, kakagaling lang mula sa ibang bansa. Ang gwapo, bata pa, at puno ng enerhiya. Hindi pa ako nakakapag-divorce, Lola. Kailangan ng mga babae na lumabas at magkaroon ng karanasan. Kung hindi, kahit pala ka, magiging maganda sa paningin mo. Kakaiba. Hindi ba't mahilig siyang magmaling? Nitong mga araw na ito, wala man lang siyang kibo. Imbestigahan mo ang mga pinuntahan ni Mengwan nitong nakaraan at ang mga binili niya. Sige boss, gagawin ko agad. Boss, ito ang listahan ng mga binili at pinuntahan ni Mrs. nitong mga nakaraang araw. Ang dami niyang binili pero hindi niya ginamit ang card ko. Saan niya nakuha ang pera? Siguro, sarili niyang pera ang ginamit ni Mrs. Ang konti lang ng pera niya, sapat ba yon para sa mga yon? Namimili, nanonood ng art exhibit, nagpa-facial, naggo-golf. Ang ganda ng buhay niya. Talagang maganda ang buhay, may nagbabayad kapag namimili, may kasama pa kapag naglilibang. Si Lola ang kasama niya nitong mga nakaraang araw. Umuwi na si Lola Matriarch sa lumang bahay kinabukasan matapos bumili ng bahay para kay Mrs. Sino pa ang kasama niya nitong mga araw? Si Hu Zihao. Hindi lang siya. Sino pa?
Ang mga ipinakilala ng Lola Matriarch para mag-date. Anong mga date? Bukod kay Hu Xiao, lahat sila ay pinili mismo ng Lola Matriarch. Mga profesional, mga doktor galing sa ibang bansa. At yung mga estudyante sa kolehiyo, magaganda ang kalagayan nila. Lahat sila ay magagaling. At isa pa, Ano pa? at narinig ko na sa ika-negatibo, 70 kaawan ng Lola Matriarch. Maghahanda siya ng isang paligsahan para maghanap ng mapapangasawa. Sino ka? Bitawan mo ako. Mengwan, kung hindi pa ako pupunta. Makakalimutan mo na rin ba ako? Shen Huichuan, ikaw pala? Sino ba ang gusto mong pumunta? Ano bang pakialam mo? Nauuhaw ako, pwede ba akong uminom ng tubig sa loob? Hindi ka welcome. Umalis ka na. Dito ako matutulog ngayong gabi. Shen Huichuan. Huwag kang sumobra. Ano naman ang labis sa pamumuhay kasama ang asawa ko? Kaya matulog ka na lang sa sala. Malamig sa sala. Ayaw mo ng lamig. Umalis ka na lang. Shen Huichuan, yung Jade Guanyin na iyon. Yon ang naiwan alaala ng aking ina. Noong nawala ng negosyo ang mga magulang ko, napilitan lang nilang ibenta ito. Ang Jade Guanyin na ito ang tanging bagay na naiwan ng aking ina sa mundo. Jenry, kailangan mong manap ng pinakamahusay na tagapag-ayos. Para ayusin ang Jade Guanyin. Pupunta akong bumili ng almusal para sa'yo. Mengwan, mahal na mahal kita. Mahal na kita. Mengwan, Shen Huichuan. Kuya Huichuan, ako. Hindi ko sinasadya. mukhang masyadong magaan pa ang aral na ibinigay ko sa'yo noon. Bigyan mo siya ng tamang aral. Kuya Huichuan, ako ang tunay na kapatid ni Atuan Ru. Kuya Huichuan. Ano ka ba? Kakabenda mo lang ng sugat mo. Hindi ko kayang isipin kung ano ang mangyayari kung hindi ko hinarang ang saksak para sa'yo kanina. Dati, hindi ko na iprotektahan ng maayos ang anak natin, ngunit mula ngayon, hindi na ako papayag na may masaktan pa sa'yo. Shen Huichuan. Kung sasabihin ko sa iyo na buhay pa ang anak, magugustuhan mo ba siya? Bakit ka naman kasing padalos-dalos ngayon? Nakagalit mo na si Shen Huichuan. Ano na lang ang gagawin natin ngayon? Inay, bakit ka nagmamadali? May hawak pa naman tayong panghuling baraha. Sinabi ni Atuan Ru na uwi siya sa susunod na linggo. Lola, bataan ko na ba akong ipakasal si Wanwan sa iyong birthday celebration? Bakit? May reklamo ka ba? Wala po, hindi pa naman kami divorced. Anyway, maghihiwalay din naman kayo sa huli. Bakit ka gagawa ng ganyan? Sinisira mo ang kasal ng apo mo. Kaya ko na nga binalita ang lahat. Ikaw na ang bahalang magdesisyon. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Huwag mong sabihin na hindi kita pinaalalahanan. Kung wala kang kakayahan na ibalik ang loob ni Wanwan sa iyo. Huwag mong masisi na pumunta siya sa bisig ng iba. Jen Rui, paano ba mapasaya ang isang babae? Bumili ka ng damit, bumili ka ng bag. Mukhang hindi naman kailangan ng MRS ang mga ito. Hi. Hindi ba siya mahilig sa alahas ng maids? Makipag-ugnayan ka sa kanilang designer, pagawa mo ako ng isang set. Isang alahas na walang katulad sa buong mundo. Opo. Boss, nahanap na, ito ang profile ng designer. Yishu Linfeng. Mukhang isang mayabang at self-absorbed na lalaki ito. Wechat lang ang tinatanggap para sa komunikasyon, sige na.
Sino ba naman ang may gusto sa kanya ng asawa ko? Excuse me, kayo po ba si Yishu Linfeng, ang punong designer ng Seyes? Shen Huichuan, ano ba ang gusto niya? Naglalaan ako ng sorpresa para sa minamahal ko. Gusto ko sanang magdisenyo kayo ng isang natatanging alahas para sa kanya. Hahanapin ang sarili para magdisenyo ng alahas. Tapos ibibigay bilang sorpresa sa akin. Paumanhin, abala ako ngayon, hindi ako tumatanggap ng personal na order. Naka-receive ng 1 milyong yuan sa Alipay. Ito ang down payment, doble ang bayad kapag natapos. Ang yaman talaga, kailan mo kailangan? Sa susunod na linggo, Kamusta? Sabi nila hindi tumatanggap ng personal na order si Yishu Linfeng. naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng pera? Nagsisimula na siyang magkagusto. At hindi lang iyon. Ang gusto ni Lola, ipakita muna lahat kay MRS. Tapos siya na ang pipili. Pipili pa, parang pumipili ng asawa. Wanwan, ipakikilala kita. Ito ang anak ng kaibigan ko. Kakagaling lang mula sa ibang bansa. Hindi lang gwapo, matagumpay pa sa negosyo. Kumusta? Ang ganda mo ngayon, Miss Meng. Salamat. Boss, nakuha ko na ang gamit. Nasa ulo mo na ba ang mga salitang gagamitin mo para mag-confess kay MRS mamaya? Kaya ko ba yan? Good luck na lang. Dumating na si Miss Su. Hindi ba siya binan ng MR Shen? Shen Huichuan. Ito pala ang sinasabi mong minamahal. H1. Matagal na tayong hindi nakita. Eldest daughter ng Su family. Hindi ba siya namatay 7 taon na ang nakalipas? Buhay ka pa. Bakit hindi mo ako kinontak sa lahat ng mga taong ito? Mahaba ang kwento, nasunog ako ng malala noon. Muntik nang mamatay, sa ibang bansa ko, nagpagaling sa mga nakaraang taon. Kamusta, Mengwan? Nandito na ang at ko. Tingnan natin kung titingnan ka pa ni Kuya Huichuan. Kung titingnan ka pa niya. Hindi ba pinagbawalan ka? Bakit ka bumalik? Bumalik ka. Basta nandito ang ate ko, kahit pumatay ako o magsunog, si Kuya Huichuan, hindi niya ako papansinin. Ano? Nakita mo ang at ko? Kasama si Kuya Huichuan. Naiingit ka. Ano nang dapat kong kainggitan? Hindi mo ba laging gustong malaman kung bakit si Shen Huichuan ay palaging pinapalampas ang mga kasalanan ni Shen Qingqing? Dahil sa kanya. Tama. Siya ang minamahal ni Shen Huichuan. At hindi lang yun. Siya rin ang nagligtas sa buhay ni Shen Huichuan. 7 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng sunog sa pamilya Shen. Si Su Wanru ang nagligtas kay Shen Huichuan. Pero siya ang malubhang nasunog. Akala namin noon, patay na siya. Pero hindi pala. Buhay pa siya. Tingnan mo sina Zihaw at yung babae, magkasama sila. Ang bagay nila, di ba? Narinig ko na ikaw ay kinasal na rin. Bakit hindi mo dalhin ang asawa mo? Para makita namin. Bakit mayroon ka rin ng kwintas na ito? MS Su, handa na ang peke na hiningi mo. Maganda, di ba? Binigay na matalik kong kaibigan. Lanan. Nasaan ang misis? Bakit hindi pa siya lumalabas? Sumakay ang misis sa kotse niyang Master Hu. Maneho, pumunta tayo sa bahay ng misis. Boss, yung alahas na inihanda mo para sa misis. Bakit hindi pa naipadala? Hindi mo ba nakita? Pareho ng suot ni Suwan Rusalig. Ang eksaktong kapareho. Buti na lang hindi ko ibinigay kay Wanwan. Anong klaseng taga-disenyo yan? Hindi ba ilang araw na lang? Ang 3 anibersaryo ninyo ng misis. Bakit hindi kayo kumain na hapunan sa ilaw ng kandila, uminom ng kaunti, at sabihin ang nasa puso ninyo? Sige, ayusin mo. Pumili ka ng magandang regalo.
At siguraduhin hindi magkapareho sa iba. Sandali, may sasabihin ako sa'yo. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Mengguan. Hindi ba kita binalaan dati? Layuan mo si Hu Zihao. Anong karapatan mo para sabihin sa akin ang mga ganyang salita? Magiging ex-husband na lang ba? Seryoso ka bang makikipaghiwalay sa akin? May gusto ka na sa kanya, ano? Sige noong ho, bata, gwapo, mabait at mayaman. Kahit sinong babae, magkakagusto sa kanya. Sige, Mengguan. Huwag kang magsisi. Pitong taon na, sa wakas nakabalik na ako. Anong silbi ng pagbalik mo lang? Kung maagaw mo si Kuya Huechuan. Mula sa babaeng iyon, saka ka lang tunay na magaling. Ano ba alam mo? Ang lalaki, hindi inaagaw. Binibining Meng, o baka dapat kitang tawaging Mrs. Shen. May kailangan ba kayo, Binibining Su? Wala namang espesyal, naisip ko lang kagabi sa salo-salo. Maraming tao, nakipagkwentuhan lang kami ni Achuan. Hindi man lang kami nakapagbatyan ng maayos. Kaya medyo hindi ako mapalagay. Masyado kayong nag-aalala, Binibining Su. Maliit na bagay lang iyon. Hindi ko naman iyon ikinagagalit. Mabuti naman. 3 araw mula ngayon, may salo-salo ang pamilya para sa akin. Pumunta kayong dalawa ni Achuan, Binibining Meng. Pasensya na, may ibang usapan na ako. Ganun ba? Inisip ko pa naman. Makapagkwentuhan tayo ng maayos, Binibining Meng. Pero kung wala kang oras, sa susunod na lang tayo magkita. Hindi na kita istorbo pa, Binibining Meng. 3 araw ang lumipas. Ito ang anibersaryo ng kasal. Namin ni Shen Huichuan. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Wala lang. Pasok na ako sa trabaho. Mukhang talagang nakalimutan niya. Nga pala. Wala akong lakad mamayang gabi, kakain ako sa bahay. Handa na ang regalo para sa anibersaryo ng kasal. Kailangan na bang ipadala ngayon? Huwag, ako na lang ang pupunta. Siguradong magugulat si Ginoong pag-uwi niya. Umalis ba si Mrs. na yon? Nasa bahay lang si Mrs. buong araw. Mabuti. Kung makikita ni Mrs. ang regalong inihanda ng boss para sa kanya, siguradong matutuwa siya. Wanru, bukas na lang natin pag-usapan ang mga bagay-bagay. Achuan, tulungan mo ako. Umalis tayo, pumunta tayo sa Zui Chanfeng. Baby ko, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Achuan. Nandito ka na. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Nasugatan ka. Halika, dalhin kita sa ospital. CJ, Shen Huichuan. Kung makikipag-usap pa ako sa iyo, asong-asong ako. Anak, MS Meng, anong nangyari sa iyo?
Dalhin kita sa ospital. Kumusta? Okay ka lang ba? Okay lang, salamat. Mabuti naman kung okay ka. Bakit ka nandito? Sa ospital, syempre para magpagamot, hindi para kumain. May sakit ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya na, may sakit ang asawa ko. Uwi muna kami. Okay lang, Achuan. Asikasuhin mo muna ang mga dapat mong gawin. Okay na ako. Ikaw na muna ang bahala kay Wanru. Pag-usapan natin ito sa bahay. Ms. Meng, sa ngayon, wala namang problema sa bata. Ang liit na ito, buhay pa pala ang bata. Akala mo ba nakalimutan ko kung anong araw ngayon? Ngayon, hindi ba araw para salubungin si Esu? At maghandog ng salu-salo? Anong araw pa ba? Gusto mo bang tingnan muna ito? Ano ito? Gusto mo ba? Ha? Shen, huwag mong isipin na paggastusan mo lang ako. Nang alahas, malulutas na ang lahat. 1-1. Sa palagay ko, kailangan kong magpaliwanag sa'yo. Tungkol sa relasyon ko. Kay Suwanru at Su King. Anong ipapaliwanag mo? Palagi kong inisip na dahil sa akin namatay si Suwanru. Hanggang sa birthday ni Lola, buhay na buhay siya. At nagpakita sa harap ko. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? Siyempre, masaya ka. Bumalik na ang white moonlight mo. Hindi sa pagbalik niya ako masaya, kundi sa buhay pa siya. Para walang pasanin sa pagmamahal ko sa'yo. 1-1. Gusto kong simulan ulit ang lahat sa'yo. Magkasama tayong mabuti. Bigyan mo ako ng konting oras para makapag-isip-isip ako. Pwede mo bang sabihin ngayon kung bakit ka pumunta sa ospital kagabi? Wala lang, sumakit lang tiyan ko sa kinain. Mabuti naman kung okay ka. Miss Meng, pumunta ka agad sa ospital. Lumabas na ang resulta ng check-up mo kagabi. Doktor, may problema ba sa baby ko? Base sa resulta, malaki ang posibilidad na ang fetus mo ay deformed. Iminumungkahi namin na ipalaglag ito. Ano ang sinasabi mo? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo, may sakit ka ba? Wala. Baka dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Matulog ka ulit pagkatapos mong mag-almusal. Pupunta na ako sa trabaho. Esan, Jen Rui, palagi kong naiisip. Medyo galit si Wanwan ngayon, sa tingin mo bakit? Ano pa ba ang dahilan? Nagseselos siya kay Miss Su. Pero ito mga araw, wala naman akong pakikipugnayan. Kay Suwanru. Hoy boss. Alam mo ba ang sismis tungkol sa'yo at kay Miss Su? Sinasabi nila na kayo ay dating magkasintahan na nagkabalikan. Ano? Maglabas ka agad ng pahayag para linawin ito. Sage. Ang bilis naman. Bakit ka nandito? Achuan, may napaka-importante akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Wanru, huwag na tayong magkita pa sa hinaharap. Ayokong magkamali ng akala si Wanwan. Pero ang gusto kong sabihin ay tungkol kay Miss Meng. May kinalaman kay Wanwan. Ano yon? Narinig ko ngayon na tumawag si Miss Meng sa ospital. Parang may kinalaman sa pagpapalaglag. Hindi ko kayang itago sa'yo. Kailangan kong sabihin. Akala ko ba wala na ang bata? Sigurado ka ba na ang sinasabi nila ay pagpapalaglag? Maraming hirap na dinanas ni Miss Meng dahil kay Chowking. Natatakot ako na baka gusto niyang ipaaborsyon ang bata ng palihim para maghiganti sa'yo. Sigurado ka ba na totoo ang lahat ng sinabi mo? Malaking bagay ito. Hindi ko kayang itago sa'yo kung hindi ka maniwala. Pwede kang pumunta mismo sa ospital para tingnan. Sayang, Achuan, kahit umuwi ka na ngayon, huli na. Dahil wala namang problema sa bata. Ako ang nagbayad sa doktor. Ms. Meng, huminga ka ng malalim,
Huwag kang kabahan. Bata ka pa, magkakaroon ka pa ng anak sa hinaharap. Mengguan. Pinatanggal mo talaga ang bata. Ang tigas ng puso mo. Shen Huichuan, ako. Ayokong makinig sa mga dahilan mo. Huwag ka nang magsalita. Ingat! Hindi pa gaanong advanced ang medical technology sa bansa ngayon. Pamasav ang paa ni Emar Huo. Kailangan siyang magpagamot sa ibang bansa. Naging ganito si Hu Zihao dahil iniligtas niya ako. Ano man ang mangyari, gagamutin ko siya. Hinanap na namin sa mga lugar na madalas puntahan ni Madam. Wala siya. Maghanap pa. Kahit baliktarin natin ang buong Haicheng. Hanapin natin siya. Presidente Shen, maraming salamat sa suporta niyo sa YBS Group. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo bibigin. MS Ming, ano ang ginagawa niyo? Mahiga kayo. Hindi ako naniniwalang may depekto siya. Magpapa-check up ako sa ibang ospital. Momay, dito ka na ba magtatrabaho? Gusto mo bang pumasok at tingnan? Gusto ko. Tara na. Ipapadala na lang namin ang kontrata sa inyo mamaya. Ingat po sa pag-alis, Presidente Shen. Mengguan. Shen, matagal na tayong hindi nagkita. Momay, kilala mo ba itong tito? 5 taon na ang nakalipas. Nagkaanak na kayo ni Hu Zihao. Siyempre naman. Pagkatapos nating maghiwalay. Maghihintay pa ba ako sa iyo? Shen, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. CJ, Imbestigahan mo kung bakit siya umuwi ngayon. Opo. Achuan, pinipilit na ng mga magulang ko ang kasal natin. Tingnan mo, Itakda natin sa susunod na buwan. totoo ba? Makikipag-ugnayan ako sa wedding planner. Boss, nalaman ko na umuwi si MS Ming para magtrabaho bilang jewelry designer sa YBS Group. Jewelry designer. ano ba ang ibig sabihin ni Ishen? Hindi mo ba nakikita? Nagpapagawa ako ng alahas sa'yo. Pasensya na, puno na ang schedule ko. Sigurado ka? Baka hindi mo pa alam, Miss Meng, kakagaling ko lang sa kumpanya nyo. Nag-invest ako ng proyektong 1 bilyon. Paano kung bigla akong mag-withdraw? Nanggugulo ka ba sa akin? Hindi naman. Sinasabi ko lang sa'yo ang kalagayan, Miss Meng. Kailan mo kailangan? Mas maaga, mas mabuti. Abala ako sa paghahanda ng kasal namin ni Achuan. Wala akong oras para makipagkita sa'yo, Miss Meng. Sana maintindihan mo. Miss Su, kung tama ang naalala ko. Parang wala naman tayong pinagsamahan, di ba? Tayo, wala talaga. Pero ikaw at si Achuan, ex-wife ka naman niya. Sige, subukan mo na ang alahas. Abala ka, nakalimutan mo na ang importante. Achuan, akyat na muna ako.
Shen Huichuan, may sira ka ba? Ex-wife mo pa ang pinagpagawa mo ng kwintas? Nasaan si Miss Meng? May iba siyang lakad. Tingnan mo, maganda ba ang kwintas ko? Ang bihira naman. Umuwi ka pa at binisita mo pa ang matandang to. Sa puso ko, lola ka pa rin. Ang bait ng batang to, kita ko. Napalaki mo siyang mabuti. Lola, saglit lang, may tatawagan ako. Sage, Anan, dito ka lang sa lola, ha? Sige mo, May. Anan, halika rito sa lola. Oh, heto. Lola. May bisita. Si Miss Meng at ang bata, dumalaw kay lola. Kamukha mo nung bata ka, kopya ka talaga. Kilala kita, Tito. Lola, oras na ng gamot mo. Bantayan mo ang bata. Lanan. Ano ang pangalan mo? Ako si Meng Qian. Ano ang relasyon mo kay Hu Zihao? Kilala mo rin si Tito Huo? Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Tito Huo. Ilang taon ka na ngayon? 3 taon at kalahati. Nay, nakauwi ka na. Shen Huichuan, ano ang ginagawa mo? Wanwan, tanong ko sa'yo. Kaninong anak talaga si Anan? Shen Huichuan, anak ko si An-An. Anak ko lang siya. An-An, ano ang tinanong sa'yo ng kakaibang tiyuhin kanina? Tinanong ilang taon na ako. Ano nang sinagot mo? Sabi ko, 3 taon at kalahati, gaya ng itinuro ni Mommy. Ang bait mo talaga, An-An. Kung apo sa tuhod ko sana si An-An, ang sarap. Sayang, hindi eh. Alam mo rin yan. Tinanong ko siya, 3 taon at kalahati pa lang siya ngayon. Kung ganyan ka kabalisa kay Wanwan, sundan mo na lang siya at bawiin. Kanselahin ang kasal. Chuan, nagbibiro ka ba sakin? Kasalanan ko ito, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Dahil kay Mengwan ba? Kahit 5 taon na ang nakalipas, ipinagpalagad niya ang anak mo ng walang awa at umalis kasama ng ibang lalaki. Kahit 5 taon ang lumipas, at nag-uwi siya ng isang anak na hindi kilala kung kanino. Papatatawarin mo pa rin siya at tatanggapin. Ako, anong tingin mo sakin sa mga nagdaang taon? Wan Ru. Alam mo dapat kung ano nang ibig kong sabihin, salamat na lang. Sig. Misu, kailangan mo ba ng tulong? Sige, salamat na lang, maghuhugas muna ako ng kamay. Lola, pagod ka na? Uminom ka ng juice. Lola, ano nang nangyari sa'yo? Kamusta? Anaphylactic shock ang pasyente. Nakasalamuha ba siya ng allergen ngayon? Mangulang ang allergy ni Lola, pero hindi kami bumibili ng mangga sa bahay. Sigurado ka. Isipin mong mabuti. Aling Nena, ikaw ba ang naghanda ng tanghalian sa bahay kanina? Pero, 30 taon na akong naglilingkod sa pamilya Shen. Hindi ko magagawa ang ganoong malaking pagkakamali. Kumain pa ba ng iba si Lola ngayon? Parang kaninang hapon, nasa palaruan si Lola. Uminom siya ng isang basong juice. Sino ang gumawa ng juice? Ako.
Genji, Meng, kahit gaano ka pakasama ang loob kay Achuan, hindi mo dapat ginawa ang paglalaro sa buhay ng lola. Pinaghihinalaan mo ako. Ngayong hapon, bukod sa juice na yon, wala nang iba pang kinain si lola. 30 taon na si Aling Liu sa pamilya Shen. Anong dahilan mayroon siya? Para saktan ang matanda? Ako, anong dahilan ko para saktan si Lola? Ikaw, syempre. Hindi maaaring siya. Achuan, ganoon ka na lang maniwala sa kanya? Sigurado ka na hindi siya ang gumawa. Hindi kailanman sasaktan ni Wanwan si Lola. Kung ganoon ang sinasabi mo, ngayong hapon, habang nag-extract ako ng juice. Yen, Su, parang pumunta ka rin sa kusina, di ba? Pinaghihinalaan mo na ako ngayon? Kung kaya mo akong paghinalaan, bakit hindi kita mapaghinalaan? Genji, Meng, kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Ngayon, Meron akong ebidensya. Nanay, meron akong ebidensya. Anan, may nakita ka ba? Hindi na kita nakuha sa video. Nakuha ng relo ko. Ano pa ang masasabi mo ngayon? hindi ako. Sa wakas, ang magnanakaw pala ang sumisigaw ng magnanakaw. Ikaw ba ang magpapakusa sa sarili mo? O akong tatawag ng pulis para sa'yo? Hindi mo ako pwedeng ganyanin, Achuan. Ako ang nagligtas sa'yo mula sa apoy. Halos mawalan ako ng buhay. Nakalimutan mo na ba lahat? Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Suwanru, hanggang kailan mo pagagamitin yan para manakot sa akin? Achuan, Dahil sa'yo hanggang ngayon. Parang estranghero pa rin ang asawa ko at ako. Hindi ba sapat na yon? Gising na ang pasyente. Gusto kayong makita. Lola, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? anak, Su. Lumapit ka. GNG. Alam kong ikaw ang gumawa nito. Ikaw, magpakusa ka na. Tungkol sa sunog noon. Lolo mo ang nagbuhat sa'yo palabas. Masyadong malubha ang mga sugat niya, hindi na nagamot. Anak, takot lang akong masaktan ka, kaya hindi ko sinabi ang totoo. Matanda na ako. Ang gusto ko lang ay maging maayos kayong lahat. Wanwan. May iba ka bang sasabihin? Anan, umakyat ka muna. May sasabihin ang tito sa nanay mo. Diretsuhin mo na lang kung ano ang sasabihin mo. Wanwan, naisip ko na. Kahit sino pa ang ama ni Anan, handa akong tanggapin siya. Ituturing ko siyang parang. Shen Huichuan, ano ang karapatan mo para tanggapin siya? Kailangan ko ba ang pagtanggap mo? Kaya ayaw mo pa rin magpatawad sa akin, tama ba? Ano ang ipagpapatwad? Hiwalay na tayo. Tumanggap ka sa katotohanan, ex-husband. Gusto ko na magpahinga. Lumabas ka na. Good morning, Anan. Good morning, Wanwan. Good morning, Tito Shen. Good morning. Shen Huichuan, bakit nandito ka na naman? Bakit parang multo ka na lang? Sa paghahabol ng babae, kailangan maging masipag. Ay, sasabihin ko lang si boss sang nyo. Inaiyak ako para usapan sa kung nakakaganang sa iyon. Sakto, pareho lang naman ang daan. Sige, tara na. Hoy, hintayin mo ako. Matatagalan ka pang umuwi, ako na lang ang magsundo kay Anan sa paaralan. Shen Huichuan, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang sanang tanungin ang puso mo. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Aminin mo na, Wanwan. Mahal mo pa rin ako. Nanay ni Anan, bakit wala pa si Anan sa klase? Masama ba ang pakiramdam niya? Hindi ba si Ana nasa paaralan? Sinundo si Anan ng tanghali para kumain sa labas. Hindi mo ba alam? Shen Huichuan, nawawala si Anan. Wanwan, hintayin mo ako doon. Papunta na ako.
Boss, saan ka pupunta? Mag-umpisa na ang pulong. Nawawala si Anan. Ha? Ano? Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, puntahan mo agad ako. Kapag nagpulis ka, agad kitang papatayin. Suanru, lumabas ka. Suanru, binigyan ka na nga ni Lola ng pagkakataon, bakit hindi ka pa rin nagsisisi? Hindi ako makapagpasensya. Bakit? Pagkatapos kong maghintay ng 5 taon, wala pa rin. Ano ba ang gusto mo? Simple lang. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Kung tama ang hinala ko, Suanru, ano ang ginagawa mo? ipadala siya sa impyerno. Huwag. Wanwan, huwag kang matakot. Nandito na ako. Anan, tawagan ang ambulansya. Tawagan ang ambulansya. Aray negative ang dugo ng pasyente. Kulang ang dugo sa ospital. Sino sa inyo ang parehong uri? Una akin. Hindi pwedeng kunin ang kanyang dugo. Wanwan, anong oras na? Nagtampo ka pa rin sa akin. Hindi pwedeng mag-transfuse ng dugo ang direktang kamag-anak. Wanwan, ano ang sinabi mo, sabihin mo? Bakit hindi ako pwedeng magbigay ng dugo kay Anan? Shen Huichuan, tanga ka ba? Hindi pwedeng mag-transfuse ng dugo ang direktang kamag-anak. Hindi mo ba alam ang basic na kaalaman na iyon? Tanga ako ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Anan ang anak ko. Mabuti. I-organize ang mga empleyado ng kumpanya na may aray negative na dugo. Ipadala sila sa ospital. Ligtas na ang bata. Wanwan. Anan, huwag kang lumapit, delikado. Wanwan, mula ngayon. Sisiguraduhin kong protektahan kita at si Anan. Huwag kang umalis. Jayashu, huwag kang umalis, huwag mo akong iwan. Ginangmeng, gising ka na. Anong nangyari sa akin, Anan? Ginangmeng, huwag kang mag-alala. Gising na si Anan. Kasama siya ngayon ni Ginoong Shen. Shen Huichuan, Kagabi, halos buong gabi kang binantayan ni Ginoong Shen. Madaling araw na nang pumunta siya sa kabilang kwarto. titingnan ko. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Mabuti naman kung hindi na masakit. Ikaw ba talaga ang tatay ko? Totoo talaga, kung hindi ka sigurado, magpad na test tayo. Huwag na lang ang ENA test, paano kung hindi ka pala? Nakakahiya naman iyon. Nanay, Gising ka na. Hayaan mong tignan ko ang sugat mo. Binalot na ulit ng doktor. Sinabi sa akin ng nurse, hindi ka natulog kagabi. Ako na ang magbabantay kay Anan, umuwi ka na at magpahinga. Uwi muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. CJ, Yung hinanap mo kahapon, nakita mo na ba? Sinuri ko lahat ng mga kaibigan ni MS Meng sa ibang bansa. Wala akong nakitang taong nagngangalang Jiashu. Tuloy mo lang ang paghahanap. Kung wala sa ibang bansa, hanapin mo dito sa Pilipinas. Kahit baliktarin mo ang mundo, hanapin mo siya. Opo, Gusto kong malaman. Kung sino ba talaga siya, bakit pati sa panaginip niya, nandun pa rin? boss. May isa pa akong sasabihin. Ano yon? May mensahe mula sa presinto. Sabi ni MS Su, gusto niyang makausap ka. Wala akong sasabihin sa kanya. Sabi ng mga pulis, sasabihin lang ni MS Su ang totoo. Kapag nakausap ka niya. Sabi niya, kung hindi mo siya kausapin, pagsisisihan mo habang buhay. Ano talaga gusto niya sabihin? Gusto mo bang malaman kung sino si Shen Jiashu? Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Shen Huichuan, ang lupit mo talaga. Akala mo ba, si Mengwan ay talagang perpekto? Hindi ka niya mahal. Ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa'yo ay dahil may puso ka ng ex-boyfriend niya.
Hindi mo inaasahan yon, di ba? Simulat sa pool, ikaw ang kapalit. Boss, saan ka pupunta? Sa ospital. Nandito ka na. Papa, Ano nang nangyari ngayon? Sinasadya mo bang di ako pansinin? Kamusta, Anan? Sumunod ka ba? Ngayon kay Doc. naman. Kanina, pinuri pa ako ni Ete Nurse. Mabait talaga si Anan. Sabi ni Doc, pwede ka nang umuwi ngayon. Narinig mo, Anan? Pwede ka nang umuwi ngayon. Masaya ka ba? Shen, which one? Ano nang nangyari sa'yo ngayon? Boss, galit ka pa rin sa misis mo? Naku! Sino ba naman ngayon ang walang ets? Maging mapagpatawad ka naman, lalaki ka. Hindi pa ba yon mapagpatawad? Ano pa ba ang mapagpatawad? May anak na nanggaling sa iba, tapos may ex-boyfriend pang sumulpot. Patulog na, iba pa rin ang sinisigaw. Kahit sino, magagalit yon. Mali na tawagin na misis mo ang pangalan ng ets niya sa panaginip. Pero hindi ka naman dapat magtampo ng matagal. Kung hindi niya ako mapaliwanagan, hindi ko ito palalampasin. Anan, nag-away ba sina mama at papa? Hindi naman. Hindi nag-away. Bakit ang tahimik ninyo? Sigurado akong may problema sila. Gusto mo bang magkasundo na ulit sina mama at papa? Kung gusto mo, may sasabihin sa'yo si Lola. Ayos ba? Sage. Yehe. Anan, hindi pa ba tayo nakakarating? Malapit na, Mommy. Nandiyan na sa harap. Yehey! Bakit ka nandito? Pinahanap ako ni Lola ng isang bagay. Anan, nasa labas ka ba? Pakibilisan mo, ilabas mo ako. Kailangan kitang patulugin mamaya, anak. Lola, may trabaho pa ako bukas. Mome, matutulog ako kay Lola ngayong gabi. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Enjoyin ninyo ang dalawahan ninyo. Alis na tayo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala na, bukas na lang. Mengwan, Esan, bakit ka noon napakadaling pumayag na pakasal sa akin? siguro dahil malaki ang singsing na pang-propose mo. Mukhang mayaman ka. Ganoon ba? Hindi ba't dahil sa puso ni Jeshu na nasa katawan ko? Alam mo na, Kung hindi sinabi sa akin ng iba. Itago mo ba sa akin ito mapakailanman? hindi. Balak ko sanang maghintay ng tamang pagkakataon. Bago sabihin sa iyo. Aminado ako. Noon ay pumayag akong pakasal sa iyo. Dahil nga sa puso ni Jayashu. Pero habang nagkakilala tayo ng husto, na-realize kong umibig na ako sa iyo. Hindi ako naniniwala. Patunayan mo sa akin. Paano ko patutunayan? Ewan ko sa'yo. Ang weird, bakit walang tao sa bahay ngayon? Right. Kayo ba ay? Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan, aking asawa. Gumawa ka na ng hiling.
Maligayang kaarawan, Mommy. Maligayang kaawan, aking anak. Maligayang kaawan, Wanwan. Maligayang kaawan, ginang. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Buksan mo at tingnan. Ito ay Jade Guanyin. Talagang ipinaayos mo na ito. Gusto mo ba? Ginang. May nagatid nito kanina, sinabi niyang igalo ito sa inyong kaawan. Para sa akin, Ano yan? Bilisan mong buksan at tingnan. Walang hanggan na pag-ibig. Hindi naman buhay pa si Shenjiashu. Ang ganda ng kwintas na ito. nasaan ang nabigay ng regalo? Kakaalis lang niya. Dad, anong nangyari kay Mommy? Paano pwede? Hindi ito pwede. Momo, ano ba talaga itong nangyayari? Jayashu, ikaw ba iyan? Jayashu. Ang ganda talaga. Siyempre naman, ito ay para sa ating Wanwan. Unang gawa niya. Jayashu, bigyan mo na ito ng pangalan. Tawagin na lang natin itong walang hanggan na pag-ibig. Ito ay para kay Wanwan at unang gawa na pinagdisenyuhan ni Jiashu at Wanwan. Noon, katatapos lang natin ng pag-aaral, pinangalanan nila itong gawang ito. Walang hanggan na pag-ibig. Umuwi ka na. Nan, Nagluto ako ng longevity noodles para sa'yo. Kainin mo habang mainit pa. bakit hindi mo tinanong kung saan ako nanggaling? Hindi kailangan magtanong. Kapag handa ka ng sabihin, sasabihin mo naman sa akin naturally. Salamat. Ano ang problema? Wala lang. Gusto lang kitang yakapin. Boss, talaga bang hindi mo kailangan na siya sa atin ko ang kanyang pagkatao? Hindi na kailangan. Hintayin lang natin na siya mismo ang magsabi nito sa akin. Hoy, matulog ka na. Papa, bakit hindi pa dumarating si Mommy? Malapit na. Abala sa trabaho si Mommy nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay uwi na siya. Amy, nagsisinungaling ka, Papa. Kahapon ganyan din ang sinabi mo. Pangako ko sa'yo, totoo na ito. Sige, maniniwala na lang ulit ako. Mabait ka talaga. Matulog ka na. Hindi pa ba umuwi ang misis? Hindi pa po. Sige, alam ko na. Sige, ikaw na. Sage po. Ginoo, bakit dito ka natutulog? Umuwi na ba ang misis? Nagsisinungaling si Papa. Hindi talaga umuwi si Mommy. Mismo na ba si Mommy, Anan? Ang tagal na, hindi ko na nakikita si Mommy. Samahan kita hanapin siya, ano? Sige. Alam ko to. Dito nagtatrabaho si Mommy. Ang galing mo talaga, Anan. Pasok tayo hanapin si Mommy, ano? Sige. Sa wakas, tapos na. Di na sayang ang pagod nitong mga nakaraang araw. Salamat sa'yo. Mahirap yon. Mommy. Bakit kayo nandito? Mengguan. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Nakalimutan mo na ba kami ni Anan? Ano ba nang pinagsasabi mo? Mali ba ako? Mukhang masaya ka naman sa labas. Mukhang masaya ka naman, ah. Nakalimutan mo na ba ang pamilya mo? Abala ako sa trabaho. Trabaho talaga. Hindi ba kayo ng unang pag-ibig mo nakikita? Mengguan, ang galing mo. Sa loob ng kasal, may iba ka na. Pagkatapos ng ilang araw, hiwalayan mo na ba ako? Ginoong Shen, sa palagay ko ay nagkakamali ka. Nagkakamali. Anong pagkakamali? Buhay ka naman pero kumakalat na patay ka na. Yan ba ang pagkakamali? Shen, which one? Pwede bang huwag kang magpakabata? Alamin mo muna ang buong kwento bago ka magsalita. Ako ang bata. Ginoong Shen, magpapakilala muna ako. Ako si Shen Jiai, kambal na kuya ni Shen Jiashu. Hindi kasi Shen Jiashu.
Pumanaw na ang kapatid ko 8 taon na ang nakalilipas. Paano siya mabubuhay? Paano nangyari ang kwintas na yon? Hindi ba sinabi ni Kimomo na ang kwintas na yon ay tanging si Wanwan? At Shen Jieshu lang ang makakagawa. Noong nagdisenyo ang kapatid ko ng kwintas na ito, marami siyang ibinunyag na detalye sa akin. At dahil magkambal kami, magkaintindihan kami, kaya normal lang na pareho ang nagawa. Ikaw naman ang tagal mong hindi sumagot sa mga mensahe. At hindi tumawag. Tingnan mo, nasira ang cellphone ko dati. Tingnan mo kung maayos pa ba. Magpadala ng video at sumagot sa mensahe. Kung nasira ang cellphone, bibili ka na lang ng bago. Wala akong oras eh. Kahit gaano ka busy, hindi naman abot sa ganun. Sige, sa susunod na may ganitong sitwasyon. Sasabihin ko muna sa'yo, okay? Mommy, tapos ka na ba? Pwede na ba tayong umuwi? Tapos na ako. Uwi na tayo. Honey, ang tagal na nating hindi nagkikita. Umalis ka, pagod na pagod ako ngayon. Hindi mo kailangang gumalaw. Shen Hui Chuan, bastos ka. Momay, gusto kong matulog kasama mo. Mingqian, malaki ka na, matulog ka mag-isa. Amy. Gusto kong matulog kasama si Mommy. Sige, si Anan ngayon ay matutulog kasama si Mommy. Batang yan, asawa ko to, dapat kasama ko siya matulog. Momay, inaapi ako ni Daday. Shen Hui Chuan, kung apihin mo pa si Anan. Sasala ka na matulog. Nasaan si Anan? Ang batang yon, ibinalik ko na sa kanyang kwarto. Honey, gawa tayo ng baby. Shen Hui Chuan, naipit mo ang buhok ko. Tumigil ka, tuloy lang tayo.